Alam ni Satan na kung mapipigilan na marinig ng mga bata ang gospel, maaagaw niya ang puso ng susunod na henerasyon na maglilingkod din sa Panginoon at mag-share ng gospel. Pero bilang mga tagasunod ng Panginoong Kristo, tayo ay liwanag na mag-share ng salita ng Diyos para sa kanila. Ang puso ng mga bata para makuha ay isang spiritual battle. Kung paano gusto ng Panginoon na makuha ang mga bata para mapalapit sa Kanya, ganoon din ang gusto ni Satan para agawin ng mga bata papalapit sa Panginoon. Kailangan mo maunawaan yung tatlong taktika ni Satan para iligaw yung mga bata sa tunay na landas. Point number 1, tinatarget ni Satan ang puso at isipan ng mga bata. Matthew 19:14, hayaan niyong lumapit sa akin ang malilit na bata at huwag niyo silang pagbawalan sapagkat sa ganitong mga tao ang kaharian ng langit. Isa sa mga unang estratehiya ni Satanas ay anlinlangin at ilayo ang mga bata sa katotohanan. Alam niya na kapag maaga nilang natanggap si Kristo, magiging malakas silang haligi ng pananampalataya. Kaya't ginugulo niya ang kanilang isipan gamit ang takot, kasinungalingan at kasalanan ng mundo. Isipin natin, ang isang buto na tinanim sa lupa, kung may magnanakaw ng binhi bago ito tumubo, hindi ito lalaki. Ganon din ang ginagawa ng kaaway. Ninanakaw niya ang binhi ng salita ng Diyos bago pa ito lumago sa puso ng bata. Number 2, ginagamit ni Satan ang impluwensya ng mundo at kultura. Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno at kapangyarihan, laban sa mga puwersa ng kasamaan sa himpapawid. Ang media, social media at mga maling katuruan sa mundo ay ginagawang normal ang kasalanan. Tinatanggal ang halaga ng Diyos sa buhay ng bata, habang ang mga magulang at simbahan ay tahimik. Ang mundo naman ay malakas nagtuturo ng kasinungalingan. Parang nagtatanim ka ng puno sa batong lupa. Hindi ito makakatubo ng maayos kung may mga bato. At ang mga bato ay ang mga impluwensya ng kasalanan na humahadlang sa pagtubo ng pananampalataya sa puso ng mga bata. Pangatlo, ang ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago ng buhay ng mga bata. 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata ay alam mo na ang mga banal na kasulatan na makakapagdunong sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit anong hadlang ni Satanas, hindi niya mapipigilan ang kapangyarihan ng ebanghelyo. Ang salita ng Diyos, makakapananggal ito ng hindrances ng kaaway. Kapag isang bata ay nakarinig at tumanggap kay Kristo, kaya niyang baguhin ang isang pamilya. Can you imagine kung yung batang nakapakinig ng salita ng Diyos, naging principal, kaya niyang i-implement doon ng Word of God. Maging government employee man siya, hindi niya kaya maging corrupt. Kaya naman maging spiritual leader, kaya niyang mag-akay pa ng mas marami. Kasi nga, natamnan na ng salita ng Diyos ang bata. Can you imagine? Yung maliit na spark ay unti-unting nagkakaroon ng apoy. Ganun ang pagtanggap ng bata sa salita ng Diyos. Kahit maliit pa lang siya, pero nadadagdagan ng kaalaman ng salita ng Diyos. At habang lumalaki siya, natututo siya. Hindi siya nagiging unaware sa mga kasalanan. Nagiging parang caution dahil may guidance ng salita ng Panginoon. Totoo lang mga kapatid, iilan na lang po ang mga magulang na may mga anak, nilalapit nila yung mga anak nila sa Panginoon. At yung iba ay pinipigilan. Yung iba naman, mas gusto nila na hindi pumunta sa church, hindi mag-Bible study, kaya naman hindi mag-ministry kung matagal na sa church. Huwag nating hahadlangan po ang Panginoon sa puso ng mga bata. Hindi po natin alam kung gaano kalaki ang kayang gawin ng Panginoon doon sa mga bata. Sabi ng 1 John 4:4, mga anak, kayo ay mula sa Diyos at inyong dinaig sila sapagkat siya na nasa inyo ay higit kaysa nasa sanlibutan. Hindi natin dapat hayaang manahimik habang ang kaaway ay aktibo. Ang mga bata ay mahal ng Diyos at dapat nating ipanalangin, turuan at abutin. Sa pamamagitan ng ating halimbawa at pagtuturo ng ebanghelyo, napuputol natin ang tanikala ng kasinungalingan ni Satanas sa kanilang henerasyon. Ito na rin yung pagkakataon ko mga kapatid na i-share po sa inyo na kami po ay nag-i-evangelize kahit na hindi pa po ako nakikilala sa social media. Kami po ay nagbabahay-bahay, kami po ay nagpapakain ng mga bata at laking pasasalamat ko na rin po kasi yung mga ilang followers po natin dito po sa mga platform na ina-upload natin yung video po natin ay tumutulong makibalikat sa pamamagitan po ng pinansyal para abutin ng ibang mga tao, specifically ganoon din sa mga bata. Nagbibigay ng pinansyal para sa pagkain, transportasyon para sa pagsundo, pagbibigay ng mga Bible, pambili nito,
Isang pasalamat ko po sa Panginoon sapagkat kung nakikibahagi po tayo sa mga bagay po na ito, ay isang tagumpay po ito ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Hayaan niyo po i-show ko po muna sa inyo yung maiksing mga highlights po ng video po natin pag-feed po sa mga bata po na ito. Sound check. Mga bata, pwede bang pwesto tayo dito? Isang ganun tayo. Alright. Lalawan ka. Anak, sa buhay ko'y lagi mawala. Narito. Narito. Dahil sa biyaya mo. Habang buhay. Habang buhay magpapaisay. Nasa tanong kami natin. Pupawin ka sa amin, itataas ang aking tingin, itatamay sa buhay ko, tanging ikaw ang Diyos. Nakakapagbigay tayo ng Bible dahil may mga supporters po tayo. Nakakapag-feed tayo ng ibang tao dahil sa inyong mga generosity. Ito lang mga kapatid, kahit binagyo po ang lugar po na ito, hindi nahinto doon yung kalooban ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na mahinto yung pag-share ng gospel. Kundi marami siyang ginagamit na tao para po tayo ay makapag-reconstruct at makapag-reinforce ng mga bagay po dito sa lote. At isang malaking bagay po yung prayer po ninyo mga kapatid, na tayo po ay nakakapag-share ng Word of God kahit papano. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video pong ito, nakikita nyo po yung ginagawa po nating ministeryo through online, ganoon din sa physical. God bless kapatid. Kung gusto mo makibalikat sa ganitong larangan ng paglilingkod sa Panginoon through social media or through physical, pwede po kayo magpadala. Any donations po, welcome. O gusto nyo lang po maging partner ng pang-isahan lang po, you can click subscription button dyan po sa ating platform. Gusto nyo naman po ng pang-matagalan, you can contact us, you can send your donation through GCash mga kapatid. At di nyo alam kung gaano kalaki ang magagawa ng inyong mga tulong po sa paghahayag ng salita ng Panginoon. May I know in the comment section kung mga taga-saan kayo. At kung agree ka sa sinabi ko, type Amen. Share mo to sa iyong kapatid, sa unang tayo papaisip sa iyo ng Panginoon. This is your Pastor Gab Bueno. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. God bless po.